Pwede na po tayong umupo. So welcome po sa ating service sa umagang ito. Welcome po sa Guiding Light Christian Church. So ako po ang inatasan din ni na Mitch na magbigay ng announcements. And bago po tayo tumungo sa announcements, meron po ba tayo ritong bisita? For the first time po, nakapag-attend dito sa Guiding Light Alaminos. Except po yung mga taga-Guiding Light Baguio. Meron po ba? First time na makapag-attend po sa Guiding Light Alaminos? Yung nakapula po, pinsan ko po yan. First cousin ko po. Si Ate Brenda po yan. Ayan. So welcome po sa ating service sa umaga nito. At ang una po nating announcement, ay bago po tayo tumungo sa announcement, tayo po yung manalangin po muna para sa ating mga announcement. Lord, salamat po sa mga announcements na aming maririnig. Pinapanalangin po namin na kahit po sa aming pakikinig ng mga announcements na ito, ipaalala niyo po sa amin kung paano niyo po kinikilusan ang iglesyang ito, paano po kayo kumikilos sa mga buhay ng mga manggagawa at saka mga miyembro at mga nag-a-attend po sa iglesia nito. Nawa, Panginoon, makita po namin ang inyong awa, ang inyong pagmamahal at ang inyong katapatan sa amin. At para po sa mga taga dito sa Alaminos, bigyan po niyo po sila ng pasanin na maging kabahagi ng mga gawain ito. Salamat o Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang una po nating announcement, ang inyo pong prayer night, kasi nasa Baguio na po kami by Wednesday, 5:30 to 6:30 p.m. dito po sa center. Yung mga hindi pa po naka-attend ng prayer night, ito po yung pagkakataon nyo para lumago sa pananalangin. Kaya kung ang tanong nyo po ay, paano ako mag-a-attend? Nahihiya ako, hindi naman ako marunong manalangin. Kaya po kayo mag-a-attend para matuto po kayo manalangin. At sabi nga po sa aklat po ng Roma, ang banal na spirito ay pinagkaloob na sa atin ng Panginoon na siya pong tutulong sa ating pananalangin. Sabi nga po sa Romans 8, bago po natin sambitin ang ating mga panalangin, alam na po ng banal na spirito kung paano niya po iyon sasambitin para sa atin sa Ama. Kaya join the church in praying. Isang oras lamang po to sa Miyerkules, 5:30 po, dito po sa center. At meron po ring gospel time, pag-aaral po ng ebanghelyo at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay nangyayari tuwing Biyernes. Sa Palamis po ito, alas 3 po ng hapon hanggang alas 4:15 ng hapon. At tuwing Sabado naman po, para sa mga kababaihan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa center. Ay, doon din po sa Palamis. At para sa mga kabataan, sa teens, sa Sunday po pala to. Kita nyo, halatang hindi ko alam po yung announcement. 5 to 6:30 p.m. po ito para sa ating mga kabataan. So please join. Ito po yung mga opportunities for you to grow. At samantalahin po natin ang mga ganitong pagkakataon upang mas makilala pa po natin ang Panginoon at para mas matutunan pa po natin ang kanyang katotohanan. At para naman po sa ating mga magdiriwang ng birthdays, meron po ba magba-birthday dito for this coming week? Sa mga darating na araw. Patao si James. Sino pa po? Aside from James, meron po ba? Pwede po bang tumayo yung magse-celebrate ng birthday nila sa darating na linggo na ito? Para maipanalangin po namin kayo. Meron po ba? Sa buwan ng Pebrero, si James lang? Wala na? O, nahihiya yata tumayo. Let's pray for James na magse-celebrate. Wala na? Sigurado wala na po? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po kay James at kung meron mamang po dito nahihiya lamang tumayo na magse-celebrate po ng kanilang birthday sa mga darating na araw. Sa linggong ito, amin po silang inihahabilin sa inyo. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa kanila. Salamat sa isang taon na itinawid niyo po sila. Kayo po ang gumabay sa kanila, kayo ang nag-ingat sa kanila. At sa pagbubukas ng bagong taon na ito, hinihiling po namin, O Diyos, na kayo ang patuloy na gagabay sa kanila. Kayo ang patuloy na magbibigay sa kanilang mga pangangailangan. Iingatan niyo po ang kanilang lakad. At nawa, sa dadating na taon na to, ito po ang taon na makilala po nila kayo ng lubusan. Salamat po at kay James, sana
lumaki po ang bata na ito na may takot sa inyo. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na maaari po namin ipanalangin si James at ang mga kapatiran po pong nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa darating na linggong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ako po ay si Brother Bicoy. Para po dun sa hindi nakakakilala sa akin, ako po ay taga Baguio. Ngunit, ang next slide po ay ang aking ama. Kaya yung mga taga Sandoy po ang aking ama. Taga Alaminos po kami. Pero hindi po ako lumaki. Halata naman, hindi ako lumaki. Hindi po ako lumaki dito sa Alaminos at hindi rin po ako literally na lumaki. Sa Baguio po ako tumanda na. Kaya paminsan-minsan lang po ako nakakabisita rito. Kaya na nagkaroon nga po ng iglesia dito sa Alaminos, ako po'y lubos na nagagalak dahil sabi ko ito ay lugar ng aking ama at alam ko na pag nagkaroon ng church dito, magkakaroon ng pagkakataon na ako rin makapagsalita rin sa iglesia nito. At pangatlo na po ito, 2 beses po nung nandun pa lamang sa Sandoy at unang beses dito sa center na to. So nandito po yung aking pinsan, si Ate Brenda. Sila daw po ay aking mga pamangkin. Ferrer din daw po yung kanilang middle name. Pinsan ko po yung kanilang nanay. Pero hindi ko po kilala pa. Sana po makilala ko. Pero nung binanggit po nila si Kagawad Delphine, ayun, first cousin ko rin po kasi si Kagawad Delphine. Ayan. Kita nyo? Pati po nung last time ako nag-preach, meron din si, nakalimutan ko yung pangalan, yung aking tita, pinsan ng daddy daw naman siya. Anyway, so ayun po, ako po si Brother Bicoy, taga Alaminos din po ako, malapit po sa aking puso ang Sandoy, malapit po sa aking puso ang Alaminos kahit ako po ay tumanda sa Baguio. At sa umaga pong ito, atin pong itutuloy ang inyong serye sa aklat po ng Colossus. Binigyan po ako ng assignment ni Pastor Topher na ang akin pong i-preach sa umagang ito ay ang Colossus chapter 1, verse 15 to 20. So itutuloy po natin yung inyong series. So si Pastor Manny po ang nag-preach sa inyo nung 2 linggong nakaraan. Kaya po siya wala ngayon dahil ordination niya naman po sa Guiding Light Dagupan ngayon. So bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin pong muli, ating ihabilin sa Panginoon ang ating pag-aaral. Panginoon, kami nga po'y nagagalak sa pagkakataon na ito na sama-sama po kami na sisisid sa inyong salita, na kami po'y mag-aaral ng sabay-sabay. Kaya sa dako pong ito, hinihiling namin, nagabayan niyo po kami. Sa aming pag-aaral, buksan niyo po ang aming isipan, buksan niyo po ang aming puso, banal na spirito, pangunahan niyo kami, ikaw ang aming maging guro. Turuan niyo po kami sa umagang ito, nawa maging malinaw ang inyong salita sa aming lahat. At gamitin niyo po ako na maihayag po ang kabuuan ng inyong salita sa umagang ito. At mangusap ka po sa aming kalagitnaan. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun nga po, tutuloy po natin ang inyong series sa Colossians chapter 1, verse 15 to 18. So kung nasa Blue Bibles po kayo, nasa page 256 po yan. Tinignan ko po kanina, nasa page 256. Pero bago po natin basahin yung ating text sa umagang ito, meron po akong kaibigan na ang kanyang father-in-law sa Baguio ay isa sa pinakatanyag na attorney sa Baguio. At ilang beses po naming nakakwentuhan yung kanyang father-in-law. At sabi nga nung kanyang father-in-law, dito daw sa Pilipinas, 2 lamang ang law schools, ang mga paaralan na nagtuturo ng pag-aabogasya. Sabi niya, yun ay ang Ateneo and others. So, dahil graduate po siya ng Ateneo, yung po ang sabi niya, Ateneo and others. At alam niyo po ba, kahit po sa relihiyon, kung yan po ang pag-uusapan natin, sa buong mundo, ako po ay naniniwala na dadalawa rin lamang ang klase ng relihiyon sa mundong ito. Ano po iyon? Ang Kristyanismo and the others. Pag-iisipin po natin mabuti yan, yun lamang po ang klase ng relihiyon sa mundong ito. Ang Kristyanismo
ang relihiyon na naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ang tanging daan lamang sa kaligtasan, na siya lamang ang nagbuwis ng kanyang buhay para mabayaran ang ating mga kasalanan. Sila lamang ang tunay na relihiyon. Dahil pag titingnan po natin, pagsisiyasatin po natin, ang ibang relihiyon dito sa mundong ito, ang mga relihiyong ito ay yung iba, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya ibang-iba sa pagka-Kristyanismo. They are openly saying, hindi kami naniniwala na ang inyong Panginoon na si Jesucristo ay Diyos. Ang sinasabi nila, si Kristo ay tao lamang. Yung iba naman, talagang hindi naniniwala na may Kristo. Yung iba naman, at pag titingnan natin ang iba pang relihiyon, lahat sila uuwi at uuwi yan sa mabuting asal, sa mga ritual, sa mga sakramento, upang makasumpong, makatanggap ng kaligtasan. Kaya, sabi ko nga po, sa mundong ito, dalawa lamang ang klase ng relihiyon. Ang Kristyanismo at ang ibang relihiyon. At alam ko po na nabanggit na po ito ni Pastor Topher at ni Pastor Manny sa pag-aaral ng background ng book ng Colossus, na kaya po ito sinulat ni Pablo para sa iglesia sa Colossus dahil ang iglesyang ito ay talagang napre-pressure sa mga pinuno sa panahon nila noon dahil marami pong ibang katuruan na ini-introduce yung mga leaders na yon. At makikita nga po natin ang pinakasama rin nito sa chapter 2, verse 18 ng Colossians. Kung bubuksan niyo po ang inyong mga Bibles din doon, sa Colossians chapter 2, verse 18, sabi nga po doon ni Pablo sa kanila, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. So yun po yung isang problema nila noon. Maling pagpakumbaba ng iba, mga sumasamba sa anghel, pinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa Kanya ang mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. So yun po yung isang issue na gusto po talagang i-address ni Pablo sa iglesia ng Colossus, na marami pong maling katuruan na pumapasok. So basically, ang isang maling katuruan na sinasabi sa kanila, hindi sapat si Jesus. Kulang. Kumbaga, para sa kanila, si Jesus, maaring naniniwala po sila kay Jesucristo, ngunit ang kanilang paniniwala ay si Jesucristo ay isa lamang hakbang, isa lamang step para makamtan ang buhay na walang hanggan. Hindi sila naniniwala na si Jesucristo lamang ang tanging daan upang mabigyan ng kaligtasan. Kaya nga doon pumasok yung kanilang paniniwala sa pagsamba ng mga anghel. Doon sila naniwala na ang mga ritual ay dapat sundin, yung mga ritual ng mga Hudyo ay dapat sundin. Doon din sila naniniwala na kailangan magkaroon ng mga espesyal na pangitain. Kagaya nga po nung nasabi sa Colossians chapter 2 verse 18. At meron din po silang paniniwala sa isang kultura na ang mundong pisikal na ito ay masama at ang spiritual na mundo lamang ang mabuti. At dahil sa paniniwalang iyon, yung iba sa kanila umabot sa punto na pinaparusahan ng kanilang katawan dahil yun nga, sa kanilang paniniwala na walang silbi ang mundong pisikal na ito. Yung iba naman ay pumupunta sa kabilang dako na binabaliwala na nila ang gawaing pisikal o ang pagpapakasasa. At ang iba naman ay nabubuhay sa takot
sa mga espiritual na kapangyarihan. Sila'y naniniwala na may mga spirito na gumagala sa mundong ito na siyang nagkokontrol ng kanilang buhay at ng kanilang mga kapalaran. Ngunit, sinabi rin po ng Panginoong Hesukristo sa Colossians chapter 2, verse 15, na nilupig niya na itong mga ito. Tinalo niya na, dinaig niya na ang mga espiritong ito. At yun nga po, sabi ko kanina, yung iba sa kanila naniniwala na si Jesucristo ay bahagi lamang upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na si Kristo ay isa lamang unang hakbang upang makamtan ito. Kaya nga po sila'y sumasamba sa mga anghel. Yung iba naman, kailangan magkaroon ng espesyal na kaalaman. Yung iba naman, kailangan na may mga karagdagang ritual sa kanilang buhay para makamtan lamang ang buhay na walang hanggan. Kaya pag titingnan nyo po, ang iglesia ng Colosas at mga iglesyang meron tayo sa mundong ito, hindi nagkakalayo. Marami pa rin sa mundong ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawang klase lamang ang merong relihiyon sa mundong ito, ang Kristyanismo at ang iba pa. Dahil at ang iba pang relihiyon, either hindi naniniwala kay Kristo, pwedeng naniniwala kay Kristo, pero ang tingin nila kay Kristo kulang. Siya ay isa lamang bahagi. Sila ay naniniwala pa rin sa kung ano-anong ritual. Sila ay naniniwala pa rin sa iba't ibang pamahiin na ang akala nila ang mga pamahing ito ay makakatulong sa kanila upang mas mapalapit sa Diyos. Kaya hindi po nagkakalayo. At sana sa pag-aaral po natin ng passage natin sa umagang ito, mabigyan pa po tayo ng mas malalim na pangunawa kung ano po yung gustong ibahagi ni Pablo sa iglesia po ng Colosas. Kaya, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa ating text at ating babasahin po ang ating passage. Colossians chapter 1, verse 15 to 20. Sabi po dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Makikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng kanyang dugo sa krus. So yun po ang ating aaralin sa hapon pong ito. Ating pong umpisahan ng himayin. At yung passage po natin sa umagang ito, meron po siyang dalawang main divisions. Yung first 3 verses, 15 to 17. Makikita po natin dyan na si Kristo ang Panginoon ng sangnilikha. O siya po ang Lord of the creation. At from 18 to 20, makikita po natin na siya naman ang Panginoon ng Iglesia. So yun po yung main divisions na aaralin natin sa umagang ito. Una, sa verse 15 to 17, si Kristo ang Panginoon ng sangnilikha o ng creation, ng sandaigdigan o ng sangkatauhan. So balikan po natin ang verse 15 to 17. Basahin po muli natin ang verse 15. Sabi po sa verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. So dito po sa verse 15, makikita po natin na una, binanggit po rito na si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita.
So ano pong ibig sabihin ng Diyos na di nakikita? So ang Diyos na di nakikita na binabanggit po dyan ay unang-una ay ang Diyos na Ama. At meron pa pong ibang passages sa Biblia na makikita po natin yan, kagaya po sa 1 Timothy 1:17, na sinasabi po sa 1 Timothy 1:17, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. John 1:18, sinabi rin po sa John 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Romans 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos. So makikita po natin na ilang beses binanggit sa Biblia na ang Diyos ay ang Diyos na hindi nakikita. At pag sinabi po sa Biblia na ang Diyos ay ang Diyos na hindi nakikita, ang una pong kahulugan nito ay siya ang banal na Diyos. Siya ang Diyos na ubod ng banal. Pangalawa, siya rin po ay isang spirito na higit pa po sa ating mga pandama o sa ating mga senses. Ibig sabihin din po ng siya ang Diyos na hindi nakikita ay hindi po siya isang bagay na pisikal na nakikita po natin ng aktwal. Isa rin pong kahulugan nito ay ang Diyos ay masyadong malawak. Ang kanyang kaluwalhatian ay sobrang lawak na hindi po natin kayang iproseso ang kanyang pagkadiyos. Kaya nga po kung titingnan po natin ang naging encounter ni Moses dun sa Exodus chapter 33, yun po ang kaganapan before po yung binasa ng ating worship leader kanina na Exodus 34. So sa Exodus 33, sabi nga po doon ni Moses sa ating Panginoon, hiniling niya kay Yahweh sa Panginoon na ipakita ng Panginoon sa kanya ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ano po ang sagot ng Panginoon sa kanya? Hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Kaya nga po makikita natin, doon dinidescribe kung gaano po kalawak ang kaluwalhatian ng Panginoon na hindi po kakayanin ng ating katawang pisikal na makomprehend, na maunawaan, na makita ng lubos ang kanyang kaluwalhatian. Kaya minabuti po ng Panginoon, minabuti po ng Diyos na siya ang Diyos na di nakikita. Ngunit hindi po doon nawala ang kanyang presensya, hindi po doon nawala ang kanyang pagkabanal. Kaya ano po ang ginawa niya? Ipinadala niya ngayon ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Na pagka-describe nga po sa verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pag sinabi po nating larawan, sa English Bibles nakalagay po doon, He is the image of the invisible God. Yun po yung awit na kinanta po natin kanina. He is the image of the invisible God. Yung salita pong larawan, salitang image, salitang imahe, yan po ay nanggagaling sa Greek word na icon, na kung saan po natin nakukuha yung English word natin na icon. Doon po nagmula iyon. At pag sinabi pong larawan, sinabing image, sinabing imahe, ang ibig sabihin po niyan ay eksaktong kawangis o representasyon. Eksaktong kawangis o representasyon. Kaya nung sinabi doon na si Jesus ang larawan ng di nakikitang Diyos, siya ang exact representation ng Diyos na hindi nakikita. Kaya ang nangyari po doon, sa pagpabadala sa Panginoong Hesukristo, siya po ang naging nakikitang paghahayag o ang visible manifestation ng invisible God. Ang pagbaba po ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito ay kaparaanan upang ang Diyos na hindi nakikita ay makikita sa mundong ito. Kaya ang ibig din pong sabihin noon ay kung gusto ng mga taga-iglesia sa Kolosa na malaman ang karakter, ang pag-ibig
ang katarungan ng Diyos, ang dapat nilang tingnan ay si Hesukristo. Yun po ang mensahe sa kanila ni Pablo. Gusto niyong makita, gusto niyong maunawaan ang Diyos Ama, ang Diyos na hindi nakikita, tingnan niyo ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang exact manifestation. He is the image of the invisible God. Kaya nga po sabi rin sa Colossians chapter 2 verse 9, ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ay nananahan kay Kristo sa anyong katawan. At marami pa pong verses sa Biblia na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay ang larawan ng Diyos. Kagaya po sa Hebrews 1:3. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Hebrews 1:3 po iyon. Sabi rin po sa 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4, kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Basahin ko po yung unang bahagi noon. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. At isa pa po, yung John 1:14. Sabi po sa John 1:14, nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. So dun po, ang mga verses, may isa pa po actually, sa John 14:9, ito po yung encounter na kausap po ng Panginoong Hesukristo sina Philip o sina Felipe, at sinagot nga po ng Panginoong Hesukristo si Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa pala ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya yun po ang ibig sabihin na ang Panginoong Hesukristo ay ang larawan, ang image of the invisible God. Pag nakita si Kristo, nakikita ang Diyos na hindi nakikita. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Pangalawang description po. Balik po tayo sa ating text. Tingnan niyo po muli ang verse 15 sa pangalawang bahagi. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Sa English Bible, the firstborn of all creation. At pagdating po sa talatang ito pong talatang ito ay paborito ng ibang relihiyon na hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos. At ginagamit po nila ito sa maling konteksto. Kaya nga po sinasabi nila, tingnan nyo, pag binasa nyo yan, sabi sa Biblia, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. O di hindi siya Diyos, nilikha lang siya. Paano nyo sasabihin na Diyos si Kristo ninyo kung nilikha lamang siya? Sabi dyan sa talatang iyan. Yun po ang hirap kung hindi po natin inuunawa ang pinakakonteksto ng talata. At para po maunawaan natin yan, ano po ba ang ibig sabihin pag sa panahon noon sinabi na panganay? Pag sinabi pong panganay, sa English Bible, firstborn of all creation, hindi po ibig sabihin noon na kagaya sa ating mga anak, may panganay, may pangalawa, may bunso. Hindi po yun ang ibig sabihin. Dahil ang ibig sabihin po ng panganay, ito po ay tumutukoy unang-una sa katayuan, sa status. Kung kanino man po ikinabit ang title na yon, siya ang panganay, ibig sabihin, sa status, siya ang may pinakamataas na status o katayuan. Isa ring inihahayag nito ay ang legal na karapatan. Kung ikaw ay tinawag na panganay, nung panahon na yon, ikaw ang pinakaunang may karapatan na legal. Kaya hindi po siya tungkol sa pagkakasunod-sunod na magkakapatid. Kung gusto niyo pong mas maliwanagan pa yan, tingnan po natin ang awit
89 verse 27. Psalm 89 verse 27. Psalm 89 verse 27. Akin pong babasahin para sa inyo. Psalm 89 verse 27. Ang Panginoon po ang nagsasalita rito at ang binabanggit niya po rito ay si Haring David. Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. So makikita niyo po sa Psalm 89 verse 27, napakalinaw po doon ng pagka-explain ng pagiging panganay. Gagawin ko siyang panganay at hari na siya ang pinakamataas sa lahat ng hari. Kaya ang pagiging panganay, firstborn of all creation ng Panginoong Hesukristo, ay sumisimbolo sa pagiging pangunahin o yung kanyang preeminence at pangunahin sa ranggo. May pinakamataas na ranggo. Kaya taglay ni Kristo ang pinakamataas na ranggo sa lahat ng nilikha. Siya ang may mataas na ranggo sa lahat ng nilikha, ngunit hindi siya nilikha. Paano natin mapapatunayan ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nilikha? Ituloy po natin yung ating passage. Verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Pag tinignan niyo po yung verse 16, ano po ang sabi doon? Siya ang lumikha ng lahat. Basahin niyo po yung verse na yon. Siya ang lumikha ng lahat. Pag uunawain niyo po yung verse na yon, paano po siya magiging nilikha kung siya ang lumikha ng lahat? Magkokontradict po iyon eh. Kaya hindi po pwede yung argument ng ibang relihiyon na hindi Diyos ang inyong Kristo. According to Colossians, panganay siya sa lahat ng nilikha. Dahil makikita nyo rin po diyan na kung sinasaad ni Pablo na si Kristo ay nilikha lamang, bakit niya pa po sinulat ito? Di po ba ang isang layunin ng aklat na ito ay para i-address ang issue na hindi nga po naniniwala ang karamihan kay Kristo bilang Diyos. Di siya mismo, kinokontradict niya yung sarili niya. Bakit niya pa sinulat yan? Pero napakalinaw po from transition ng verse 15 patungo sa verse 16. Verse 16, kita po natin doon yung sakop, yung lawak ng nilikha ng Diyos. Sabi nga po doon, napakasimple, nilikha niya ang lahat. Ang lahat. At nag-enumerate pa po si Pablo kung ano yung mga nilikha ng Diyos. Ano po ang sabi doon? Balikan po natin. Ano nilikha niya? Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So makikita niyo po doon, nilikha po ng Panginoon ang lahat. Nasa langit, nasa lupa. Ano po ang mga nakikita natin sa kalangitan? Ang galaxy, ang mga bituin, ang mga planeta. Nakikita man o hindi, ano yung mga bagay na hindi nakikita? Ang mga anghel. Di po ba, yun yung isang issue sa iglesia ng Colossus? They are resorting to pagsamba sa mga anghel. Kaya sinasabi po diyan, malayo pong mataas ang rangko ng Panginoong Hesukristo kahit sa mga anghel. Dahil kahit ang mga anghel, si Hesukristo mismo, ang Panginoong Hesukristo mismo, ang lumikha sa kanila. Ano pa po? Mga bagay nakikita sa lupa, ang kalikasan, ang mga kabundukan, ang mga karagatan, ang lahat ng hayop sa ating paligid.
tayo, ang katawan ng tao. Ang lumikha nito ay ang Panginoong Heso Kristo. Mga bagay na hindi nakikita, gaya ng batas ng siyensya. Di po ba, pag mayroong mga argument, laging sasabihin, science can explain that. Gaya ng gravity, hindi natin nakikita kung ano yung paghila ng lupa, bakit tayo hindi lumulutang. Hindi natin nauunawaan, hindi natin nakikita. Ngunit kahit po ang mga bagay na yan, ang Panginoong Hesukristo ang naglikha lahat niyan. Lahat. Meron nga po kaming subject ngayon sa college na GMath. Math teacher po ako yung GMath. Yung una pong bahagi ng GMath ay mathematics in nature. Pag tinuturo ko po yun, tuwan-tuwa po ako yun dahil bidang-bida po ang Diyos pag tinuturo ko yun dahil lagi kong kinokonekta na lahat ng bagay na nakikita natin ang mathematics dyan, na naaaliw tayo kung paano na-discover na may mathematics sa creation. Pero alam nyo ba na ang mga detaling yan, ang Diyos ang naglagay? At yun ang dapat ikamangha natin. At yan, kitang-kita po sa aklat ng Kolosas na lahat ng bagay nilikha at sakop ng Diyos. At kung siya po ang naglikha ng mga bagay na yan, He must be the head. Sakop niya lahat. Walang mas mataas ang kapangyarihan sa Kanya. Siya ang may pinakataas, may pinakamataas na kapangyarihan. Yun po yung unang sinasabi sa verse 15. At kung babalikan nyo rin po yung verse 16, sa wikang Ingles, sa verse sa Ingles, tatlo po yung sinabi niyan. For by Him, all things were created. Tapos dun sa huli, sabi po doon, all things were created through Him and for Him. Ang ganda po. Sa Tagalog po kasi, Bible, parang naulit yung dalawa eh. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Pagdating dun sa huli, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Parang naulit po yun. At para sa Kanya. Ngunit, pag tinignan po natin yung English translation, lahat ng bagay na ito ay nilikha for Him, by Him, through Him, and for Him. So ano po yung unang ibig sabihin? By Him. Siya ang nagdisenyo. Siya ang nag-arkitekto sa lahat ng ito. Kaya nga, ang hirap pong maniwala sa isang argument na may lalapit sa'yo, hindi ako naniniwala na may Diyos. Tingnan mo lamang ang kalikasan. Tingnan mo lamang kung paano nilikha ng Diyos ang iyong katawan, kung paano yung coordination ng iyong katawan, kung paano gumagana ang lahat ng organs natin. Siya ang nag-design lahat niyan. Perfect in all His ways. Kahit sa pag-design sa atin, detalyado niyang ginawa iyan. At ano pa ang sabi doon sa verse na yon? Lahat ng bagay na ito ay nalikha through Him. Kung siya ang nag-design, siya rin ang nag-engineer. So hindi lamang siya ang nag-architect at nag-design, siya rin ang nag-engineer. Siya mismo ang gumawa. Kaya nga po napakagandang balikan ng Genesis chapter 1. Dahil doon po makikita ang creation. At doon pa lamang sa Genesis 1, makikita nyo po, nandun na po yung triune God. Dahil makikita nyo po doon na binabanggit ang nilikha nila. Hindi nilikha ng isa. Nilikha nila. Kaya doon pa lamang sa Genesis, pinapakita na po na ang Panginoong Hesukristo nag-i-exist na po noon. Na makikita pa po natin mamaya-maya lamang. At pangatlo, sabi rin po doon, ang lahat ng bagay na ito ay nilikha para sa Kanya. Ano pong ibig sabihin na para sa Kanya? For His pleasure, for His glory. Lahat ng bagay na nilikha niya ay para sa Kanyang kasiyahan, para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang karangalan, para sa Kanyang kadakilaan. Kaya, paano sasabihin na hindi siya Diyos at nilikha lamang siya kung siya ang lumikha ng lahat? In-enumerate pa po lahat ng nilikha ng Panginoong Hesukristo. At ano pa po ang sabi? Tuloy po natin, verse 17. Verse 17 na po tayo. Siya ang una sa lahat
at sa buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Dalawang bahagi po yung verse 17. Unang bahagi, siya ang una sa lahat. So yung una po kanina natin nakita sa verse 15, sa verse 15, tama, siya ang panganay. Dito naman po, siya ang nauna. So ano po ang ibig sabihin yung siya ang nauna? Nabanggit ko na po kanina, sa before the creation, nandun na po ang Panginoong Hesukristo. Genesis 1 pa lamang. Kaya doon po sa binanggit dyan na siya ang una sa lahat, pinapakita po dyan na siya ang Alpha. Ang Diyos even before time began. Siya ang Diyos in eternity past. So kahit hindi pa po nabubuo ang mundong ito, siya ay Diyos. Siya ay Diyos na. Kaya siya ang una sa lahat. Kaya paano siya magiging nilikha? Kung bago nabuo ang mundong ito, ang lahat ng nilikha ng Diyos, nandoon na ang Panginoong Hesukristo. Siya ang una sa lahat. Ibig din pong sabihin nito ay siya ang pinakamataas sa lahat. Si Kristo ay bago ang lahat sa bagay ayon sa panahon, walang hanggang pag-iral, at ayon sa katayuan, sa kahalagahan, sa pagiging worthy. In other words, yung sinabing una sa lahat, ang Panginoong Hesukristo, number 1, pinakamataas, pinakamatayog, walang dadaig na nilikha sa Panginoong Hesukristo. At kung babalikan niyo po uli ang context, kahit yung mga spirito na kinakatakutan ng Kolosas, yung mga pagsamba nila sa mga anghel, hindi pwedeng lumamang ang mga anghel, ang mga espiritong iyon sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang una sa lahat. Sa rangko, siya ang pinakamataas. At pangalawang bahagi ng verse 17, napakaganda po nitong bahaging ito. At sabi rito, at ang buong sansinukob, all creation, ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kung iisipin po natin to, para po siyang tinatawag na cosmic glue. Ang glue ng ating universe. At dahil sa kanya, hindi nagkakagulo ang mga bagay na kanyang nilikha. Halimbawa lamang, ang ating mga planeta. Di po ba meron tayong 9 na planeta? Ang bawat planeta may sinusunod po itong tinatawag nilang orbit. Kahit po yung pagsunod ng mga planeta sa orbit, yun po ay isang patunay na the Lord Jesus Christ is holding them together. Siya po ang nagbibigay ng kaayusan kung paano po tumatakbo lahat ng iyon. Kaya nga po isipin nyo, isang araw, ang isang planeta biglang magwala. Mawawala ang lahat ng kaayusan. Ngunit sabi po sa talatang ito, ang nagme-maintain ng kaayusan ng lahat ng nilikha ng Diyos ay siya rin. He is the cosmic glue. Sa ating katawan, imperfect as our bodies might be dahil ng kasalanan. Pero pag tiningnan nyo po at inunawaan nyo kung paano kumikilos ang ating mga organs, paano kumikilos ang ating isipan para i-command sa ating katawan paano kikilos, paano kumikilos ang ating puso upang ibahagi ang dugo na kailangan sa ibang parte ng ating katawan, kung paano dumadaloy sa ating mga ugat ang ating mga dugo, lahat yan nasa kaayusan dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang sabi dyan. Basahin niyo po yung talatang iyon. Hindi po siyensa ang nagme-maintain ng katawan natin, kundi kung sino rin ang lumikha ng katawan natin. Kaya nga po yung sinasabi ko kanina, ang hirap sabihin na walang Diyos. Tingnan mo lamang iyong sarili, tingnan mo lamang iyong katawan, tingnan mo lamang ang mga nalikha sa iyong paligid. Lahat iyan ay patunay na may Diyos na buhay, may Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng bagay. At walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At yun po yung unang bahagi na binigay ni Pablo sa kanila. Siya ang Panginoon sa lahat ng nilikha. Yun po yung una. At punta po si Pablo sa pangalawang dako, at dito naman pinapakita niya na ang Panginoong Hesukristo naman
ang ulo ng iglesia. Siya ang Panginoon ng iglesia. Basahin po natin ang verse 18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sa English Bible, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Okay, so himayin po natin ang verse 18. Ano po yung unang sinabi doon? Siya ang ulo ng iglesia, na ang iglesia ay ang kanyang katawan. So dito po gumamit si Pablo ng imagery na sigurado kahit sinong tao mauunawaan. Kaya nung ina-address niya po ito sa iglesia ng Colosas, alam niya po na mauunawaan ng mga Colosas pag sinabi mo si Kristo ang ulo at ang katawan ay ang iglesia. At nung kanyang binanggit na si Kristo ang ulo ng iglesia, itong imagery na to ay nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia. Dahil pag tiningnan po natin ang pinaka-purpose ng ating ulo, di po ba, yan ay kung computer, yan ang ating central processing unit. Yan yung pinakamakina ng ating katawan. Diyan nanggagaling ang control system natin. Nandiyan ang ating utak. Meron utak po tayo. Kahit yung iba sinasabi, parang wala. Meron po, meron yan. Diyan po nakalagay kung paano po tayo nadidiktahan, paano kikilos, paano napraprocess yung ating mga nakikita. Information diyan po pumapasok sa ating ulo. At yan po yung command center. At yun po ang ginamit na imagery ni Pablo sa kanila dahil gusto pong idiin ni Pablo sa kanila, ang Panginoong Hesukristo ang may kontrol sa buong katawan. At sino ang buong katawan? Ang kanyang iglesia. Napakalinaw po sabi doon, siya ang ulo ng katawan na ang iglesia. Kaya siya ang namumuno sa iglesia, siya ang nagbibigay ng direksyon sa iglesia, siya ang nagbibigay, ang Panginoong Hesukristo ang may karapatang mag-utos sa katawan. Kaya pag tinignan niyo po yung kilos ng ating katawan, kung ano po ang inutos ng utak, yun po ang sinusunod ng ating mga kamay, ng ating mga paa. Kaya nga po pag nagka-stroke, nababalda tayo. Bakit? Nagkukulang na po ng command yung ating utak. Kasi may barado na po. Hindi na po kumpleto yung command center natin. Ganun po kahalaga ang utak. Hindi lamang po ginagamit ang utak sa pagsasanay sa school, sa test. Hindi po. Yan po ang command center ng ating katawan. Kaya pag nagkaroon ng stroke, baldado, hindi makakilos ang kalahating katawan, hindi makapagsalita. Dahil ang utak, ang ulo, ang nagbibigay ng karapatang mag-utos sa katawan. At si Kristo bilang ulo ng iglesia, siya ang may karapatang mag-utos sa iglesia. Siya ang namumuno, siya ang nagbibigay direksyon, siya ang nagbibigay buhay sa kanyang iglesia. Pag titingnan din po natin yan, ang iglesia ay walang spiritual na buhay kung hiwalay kay Kristo. Kaya kung ang iglesia walang koneksyon sa ulo, ang iglesia walang spiritual na buhay. Ang iglesia ay kumukuha ng kanyang pagkakakilanlan, layunin at sigla mula sa ulo, mula kay Kristo. At dahil si Kristo ang ulo ng iglesia, ang mga mananampalataya ay hindi hiwa-hiwalay na unit, kundi mga bahaging pinag-ugnay sa Kanya. Kaya kung walang ulo, ang katawan ay hindi mabubuhay. Kung wala si Kristo, ang iglesia ay walang tunay na buhay. So napakaganda po ng imagery na ginamit ni Pablo doon. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Pag walang Kristo, walang buhay ang iglesia. Kaya talaga pong pinapataob ni
Pablo doon ang paniniwala ng mga taga-Colosas na meron pa pong ibang bagay na magiging paraan upang sila'y mabigyan ng kaligtasan. Pinapakita niya dyan, ang Panginoon ang ulo. Siya ang pinakamahalaga sa lahat. Kung wala siya, walang saysay, walang silbi ang iglesia. At ano pa po ang sabi doon? Ituloy po natin yung verse 18. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay. Basahin ko po ito sa English Bible kasi mas maikli po yung nasa English Bible. He is the beginning, the firstborn from the dead. So ano pong sinasabi doon? Siya po ang panganay sa mga naunang binuhay mula sa mga patay. Di po ba mayroong mga accounts din sa Bible na may mga nabuhay? Dahil namatay na po sila noon, from Old Testament to New Testament, meron po Meron. Pero bakit po sinasabi rito? Bakit sinasabing ang Diyos ang panganay, ang nauna? Meron namang mga nauna pang nabuhay sa Old Testament. Dahil ang Panginoong Hesukristo lamang ang nabuhay pong muli at nag-resurrect. Dahil yung lahat ng nabigyan noon ng second life, kagaya ni Lazarus, namatay pong muli yung mga yun. Nagkaroon din po sila ng second death. Ngunit ang Panginoong Hesukristo, namatay sa krus, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay pong muli. At siya ang panganay sa mga nabuhay mula sa patay. At sabi nga po doon sa huling bahagi ng verse 18, bakit po mahalaga ang mga bagay na to? Upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Kaya sinasaad itong mga ito ni Pablo dahil gusto niyang ipakita na tunay na si Kristo ang pinakamataas sa lahat. At yung bahagi rin po na iyon, na siya ay magiging pangunahin sa lahat, siya ang unang bunga. At dahil siya ang unang bunga, ito ay isang napakagandang pangako dahil sa lahat ng nananalig sa Kanya, sila ay susunod sa Kanya patungo sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Tingnan niyo po ito ha. Sabi po kanina, siya ang head ng iglesia. Ang iglesia ang katawan. Hindi niyo po mapaghihiwalay ang katawan sa iglesia. Ang Panginoon ay nag-resurrect. Kaya po may promise of resurrection for the believers. Pag tayo po ay namatay at tayo ay na kay Kristo, tayo po ay mare-resurrect at pupunta po tayo sa kanyang presensya. Kung ang Panginoong Hesukristo, now seated at the right hand of the Father, pag tayo po namatay, isasama niya po tayong muli doon. Kaya napakaganda pong pangako. Napakaganda pong pangako nito. Kaya sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Kolose, hindi mga anghel ang daan. Hindi yung mga ritual ang daan. Walang iba kundi si Hesukristo lamang. Kung si Hesukristo nasa Ama, pag tayo namatay, yun din ang pangako sa atin. Tayo'y makakapiling natin ang Ama. Kaya nga po sabi ng Panginoong Hesukristo sa John 4:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daan patungo sa langit, walang ibang daan patungo sa Diyos Ama, kundi sa Panginoong Hesukristo lamang. Verse 19 na po tayo. Verse 19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Dito naman po sa bahaging ito, makikita po natin ang kahalagahan ng pagpapadala ng Ama sa Panginoong Hesukristo sa atin. Sabi po dun sa unang bahagi, siya ang larawan, siya ang image of the invisible God. Pag nakita si Kristo, nakita ang Ama. At sa pagpapadala ng Panginoon, Ama, sa kanyang anak na si Hesukristo, binigay niya dito ang buong karapatan. Sabi nga po dito, sapagkat minarapat ng Diyos, Ama, na ang buo niyang kalikasan,
ang buo niyang pagka-Diyos ay manatili sa anak. Fullness. Alam niyo po kung bakit din binanggit yan ni Pablo sa kanila. Dahil, nung panahon po noon, ang mga taga-Kolosas naniniwala na ang Panginoong Diyos, Hesus Kristo, ay hati-hati. Hindi siya buo. Kumbaga, kaya nga po hindi sila naniniwala na sapat ang Panginoong Hesus Kristo para magkaroon sila ng kaligtasan. Ngunit, dito sinasabi, pinagkaloob ng Panginoong Ama na ang kanyang kabuuan ay manahan sa Panginoong Hesus Kristo. His fullness. Yung buong pagka-Diyos ng Ama na kay Kristo. Yun po ang sinasabi ng talatang iyon. Kaya nga po sabi doon, kung nakita nyo si Kristo, nakita nyo ang Ama. Kung ano ang karakter ng Ama, nasa anak. Dahil ipinagkaloob ng Ama ang kanyang kabuuan, ang kanyang fullness sa anak. At sabi nga po doon na ito'y manatili. Ano pong ibig sabihin ng manatili? Pagiging permanente. Kumbaga, nung pinadala po ng Panginoong Ama si Hesus Kristo, yung pagpapakilala ng anak sa atin, sa kanila, sa mga taga-Kolosas, tungkol sa Ama, hindi po yun panandali lamang. Yun po ay nananatili. Forever. May forever. Happy Valentine's. May forever po. At ang Panginoong Hesus Kristo, ang kanyang pagka-Diyos ay walang hanggan. Sabi ko nga po kanina, siya ang Alpha. Siya din po ang Omega. He is the God of eternity past. He is also the God of eternity future. Hindi po magmamaliw yun. Hindi po mababawasan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil napakalinaw po diyan. Sabi po, minarapat ng Ama na ang buo niyang kalikasan, ang kanyang buong pagka-Diyos ay manatili, ay manahan, hindi mawala sa anak. At ano po ang sabi sa verse 20? At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, makipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng kanyang dugo sa krus. Ito pong verse 20, napakahalaga po nito. Lalong-lalo na sa mga taga-Kolosas, lalong-lalo na sa mga tao, sa mga makasalanan. Dahil dito po natin makikita ang pinakalayunin ng Diyos Ama kung bakit niya pinadala ang kanyang anak na si Hesus Kristo na maging larawan niya, na maging perfect representation niya sa mundong ito. Anong sabi diyan? At sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ni Kristo, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging sa langit o lupa ay makipagkasundo sa Kanya. Ano po yung salitang makipagkasundo? Be reconciled. At pag sinabi mong be reconciled, ano pong kahulugan nun? Merong isang relasyon na nasira. May isang relasyon na nasira. Ano po yung relasyon na yun? Ang relasyon ng tao sa Diyos. Paano po nasira ang relasyon na yun? Dahil ng kasalanan. Kaya dyan na po makikita yung layunin kung bakit pinadala ng Panginoong Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo sa mundong ito. Upang magkaroon ng pagkakasundo sa Kanya, makipagkasundo sa Kanya, to be reconciled to Him. At makikita niyo po rito sa unang bahagi ng verse 20, ito po ay niloob ng Diyos. Hindi po ito aksidente. Even before time began, alam na po ng Diyos na magkakasala si Adan at si Eva. Alam na po ng Diyos na magkakasala ang mundong ito sa Kanya. Alam na po ng Diyos kung ano po yung mga kasalanan na gagawin ng mundong ito sa Kanya. Ngunit, pinili niya pa rin ipadala ang Kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo upang maging larawan niya
at upang tayo'y mabigyan ng pag-asa at kaligtasan. Upang tayo magkaroon ng pakikipagsundo sa Panginoong Ama. Sabi nga po dito, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makikipagsundo sa Kanya. So, hindi lamang po ang mga makasalanan sa Kolosas ang magkaroon ng pakikipagsundo sa Panginoon. Sabi lahat ng bagay, lahat. Kaya nga, langit o lupa, di po ba sa Biblia makikita natin nagkaroon ng pangako that there will have a new heaven and a new earth. Yun po ay isang pag-asa na kahit po ang mundong ito ay babaguhin ng Diyos. Yun po ay makikita sa Isaiah 65:17 at saka sa Revelation chapter 21. Ngunit tingnan niyo pong muli ang sinabi doon, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. So yun nga po, may nasirang relasyon. Paano po nasirang relasyon? Dahil sa kasalanan. Ngunit nagbigay ang Diyos ng kaparaanan upang magkaroon ng solusyon yung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos na naglikha sa Kanya dahil sa Kanyang kasalanan. Pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Yesu Kristo. Kaya nga po sabi sa huling bahagi, pakikipagsundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Napakalinaw po nung huling bahagi kung ano po ang naging kaparaanan upang makamtan ang reconciliation na iyon. At paano po makakamtan ang reconciliation na iyon? Walang iba, kundi lamang sa Kanyang anak na si Yesu Kristo na nagbuwis ng Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang lahat ng kasalanan ng mga taga-Kolosas. Yun po ang binibigay na mensahe ni Pablo sa kanila. Kaya pinapaalala ni Pablo sa kanila ang John 14:6 sa kanila na walang ibang daan patungo sa Diyos Ama, kundi sa anak lamang. Kaya sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At bago po namatay ang Panginoong Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niya doon, Tetelestai, it is finished, bayad na ang lahat. Siya lamang ang naging tanging daan. Walang iba. Walang ibang daan upang magkaroon ng pagkakasundo sa Ama. Kaya ito pong bahagi ng Colossians ay napakahalaga. Dahil dito pinakita ni Pablo sa iglesia sa Colosas, ang Panginoong Hesukristo, siya ang pinakamataas sa lahat. Hindi siya nilikha. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At dun sa huli, siya ang naging daan upang magkaroon ng pagkakasundo, pakikipagsundo ang mga makasalanan sa Diyos. Paano po natin ito iuuwi sa ating buhay? Dahil yung paliwanag ko pong binigay kanina ay ang mensahe po ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Paano naman po natin ito iuwi sa atin? Nawa, ang una ko pong panalangin para sa ating lahat ay maging malinaw ang ating pangunawa sa ating kaligtasan. Hindi ko po alam kung ilan po sa atin dito na hanggang ngayon, may dala pa rin po tayong mga paniniwala sa puso natin na para tayo mabigyan ng kaligtasan, kailangan ng ritual, kailangan ng ibang bagay gaya ng sakramento, kailangan ng mga anghel, kailangan ng mga bituin. Kaya marami sa mga Pilipino naniniwala sa pamahiin. Naalala ko nga po nung namatay yung aking tiyahin a few weeks ago. Nagtatalo yung mga magkakamag-anak dahil ang daming pamahiin na lumalabas. Bawal magwalis, bawal maghatid, bawal magpasalamat, may susunod. Ngunit nakita po natin dito, ang Diyos ang may tangan ng ating buhay. Hindi ang horoscope.
Sana wala nang nagbabasa sa inyo ng horoscope. Pag meron, repent. Dahil hindi nagdidikta ang mga bituin sa ating kapalaran. Ang Diyos na lumikha, ang siya nagdidikta ng ating kapalaran. Siya ang ating ulo. Siya ang nagkokontrol ng ating buhay. Lahat ng bagay alam niya. Ngunit kung babalik po ako tungkol po sa kaligtasan, kung hanggang ngayon po hindi pa rin sa inyo malinaw kung paano makakapasok ng langit, kung hanggang ngayon hindi pa rin sa inyo malinaw kung paano magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan, ang tanging daan lamang ay si Kristo. Ano ang naging problema? Sabi po doon sa talatang binasa natin, may nasirang relasyon dahil sa kasalanan. Dahil ang Diyos ay ubod ng banal, at si Adan at si Eva ay nagkasala at minana natin ang kanilang pagiging makasalanan. Pati tayo, hindi na umuugma sa standard ng Diyos dahil ang standard niya ay perfection, holiness, righteousness. Hindi po natin kayang abutin yung standard ng Diyos na iyon para iligtas po natin ang ating sarili. Kaya nga po, alam niya iyon. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At doon, binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Pag titingnan nyo nga po ang Bible, sabi po doon, ang Diyos ay just. Ang Diyos ay justifier din. Pag titingnan nyo po, dilemma yun eh. Paano magiging just ang Panginoon and at the same time, merciful to sinners like us? Malaki pong problema yun eh. Paano magpapatawad ang Diyos na ubod ng banal? Isa po ang naging kasagutan niya. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo ang sumalo nung kaparusahan para sa ating kasalanan. Siya ang napako para sa atin. Sana tayo po yung napako doon, ngunit sinalo ng kanyang anak na si Jesucristo ang ating mga kasalanan. At nung napakos ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sinatisfy niya po ang justice, ang puot, ang galit ng Diyos. Siya ang sumalo lahat nun upang tayo ay magkaroon ng pakikipagsundo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung meron man pong isang iuwi tayo sa mensaheng ito, sana maging malinaw sa atin lahat ang John 14:6 na walang ibang tanging daan upang tayo mabigyan ng kaligtasan, kundi lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. At nung sinabi ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, John 19:30, it is finished. Tinapos niya na po lahat. Wala na tayong pwedeng idagdag doon. Wala na tayong pwedeng idagdag doon sa ginawa niya ng krus ng Kalbaryo upang tayo mabigyan ng kaligtasan. Wala na. Kaya nga po yung isang magnanakaw, di po ba nung namatay si Jesucristo, may dalawang magnanakaw na magkatabi? Yung isa, umapila sa Panginoon, Lord, gusto ko, ay sabi, ang dalangin niya doon, sa Panginoon, gusto kitang makasama. Nung sagot ng Panginoon sa kanya, today you will be with me in paradise. Nung namatay po yung magnanakaw na yun, wala na po siyang tsansa noon upang mabaptismuhan. Wala na siyang tsansa noon upang maging bahagi ng isang church. Wala na siyang ibang tsansa noon upang gumawa ng kabutihan. Ngunit, binigyan siya ng eternal life na pangako ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang malinaw na larawan na wala po tayong pwedeng idagdag. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished. Binayaran ko na lahat. Wala kayong pwedeng idagdag. Yun po ang mensahe ni Pablo sa Colosas. Wala na kayong pwedeng idagdag. Hindi niyo pwedeng dagdagan ng Panginoong Jesucristo ng mga anghel. Hindi niyo siya pwedeng dagdagan ng mga ritual upang mabigyan kayo ng kaligtasan. Si Jesucristo lamang sapat na. Sapat na. Siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan. At sana, kung naging malinaw rin sa inyo ang mensahe ng kaligtasan, yung isa po ko pa pong panalangin sa inyo ay sana magkaroon din po tayong lahat ng pasanin sa ating mga kakilala na hindi pa po
nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan, ating mga kaopisina, ating mga kaklase. Kung alam po natin ang mabuting balita, sana magkaroon po tayo ng pasanin sa kanila. At ano pa po ang isang mensaheng iuwi natin dito? Sana mas lumalim po ang ating pagkakilala na si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo, ay ang pinakadakila sa lahat. Siya po ang pinakadakila sa lahat. Yun po ang nakita natin dun sa sinulat ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. At ano po ang dadalhin noon? Pag nakita natin na ang Diyos ang pinakadakila sa lahat, sana mas lumalim ang ating pagsamba sa Kanya. Sana mas lumalim ang ating pagmamahal sa Kanya. Sana mas lumalim ang ating pagmamahal sa Kanyang salita, sa Kanyang katotohanan. Sana mas lumalim ang ating pagpapasakop at pagtitiwala sa Kanya. Dahil sabi nga po doon sa naaral natin na talata ngayon, ang Diyos ang ulo ng Kanyang iglesia, siya ang may tangan ng ating buhay. Hindi kapalaran, hindi swerte, hindi zodiac sign. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa. At nawa, naging malinaw po sa atin ang mensahe ni Pablo para sa mga Kolosas. At sana po maiuwi din natin ito sa ating mga buhay. Bago po tayo magtapos sa panalangin, gusto ko mong tawagin ng worship team. Atin pong awitin muli yung isang awit natin kanina. Dahil yun po ay tungkol sa Colossians chapter 1. 15 to 20. Yun po yung inaral nating mensahe sa umagang ito. At gusto ko pong awitin po natin ito. Sana wag lamang po nating awitin out of ritual,